Payag. Ang speaker sa hapon na ito ay isang local na kapatid sa kongregasyon natin, si kapatid na Jimmy Reyes. Ang tema ng kanyang payag ay paano ka magkakaroon ng mabuting pangalan sa Diyos. Ulitin ko ulit. Payag, paano ka magkakaroon ng mabuting pangalan sa Diyos. Tawagin na natin si kapatid na Jimmy Reyes. Jimmy Reyes, pwede mo. Tiyak na sasang-ayon kayo na mahalaga ang pangalan taglay natin. Pero ang tanong ay, gaano ito kahalaga? Kapag nababanggit ang ating pangalan, ano kaya ang iniisip ng mga tao tungkol sa atin? Siyempre, depende kung sino tayo at kung ano ang pagkakilala nila sa atin. Pasinin ang sinasabi ng Kawikaan 22:1 kung gaano kahalaga ang pagtataglay ng magandang pangalan o reputasyon. Kawikaan 22, talatang 1. Ang magandang pangalan ay mas dapat piliin kaysa sa malaking kayamanan. At ang paggalan ng iba ay mas mabuti kaysa pilak at ginto. Mahalaga ang kayamanan, pero higit na mahalaga ang pagtataglay ng magandang pangalan. Sinisikap ng maraming tao na magkaroon ng magandang pangalan sa pamagitan ng pagkakaroon ng kayamanan, kapangyarihan, o maging tanyag o popular. O kaya makilala sila sa mga bagay na kanilang nagawa. Ang isang tao na nagdidesenyo ng magagandang gusali at struktura ay nakikilala bilang isang mahusay na arkitekto o mahusay na inhinyero. Ang isang kabataan na masipag at matalino sa paaralan ay nakikilala bilang isang mahusay na mag-aaral. Ang iba naman dahil sa kanilang kamamahang gawa at imbensyon, ang kanilang pangalan ay naisulat sa Guinness World Book of Records. Napakalaking karangalan yan. At ito'y kinikilala sa buong mundo. Pero, ano man ang kanilang nagawa, ang kanilang pangalan ay matagal nang nakalimutan. Sa katunayan, ganito ang komento ng isang eksperto sa aklat na The Culture of Narcissism. Isinulat ni Christopher Lush. At ganito sinabi niya, sa panahon natin, kung kailan ang sukatan ng tagumpay ay ang kabataan, kagandahan at kakaibang estilo, mas mabilis na kumukupas ang katanyagan. At ang mga sikat naman ay lagi na lamang nangangamba na maiwala ito. Hindi nagiging maligaya o makabuluhan ng mga tao na nakatuon ng pansin sa pagkakaroon ng kayamanan. Ang totoo, ang di nakikitang kayamanan ay ang pinakamahalagang kayamanan. Sa Sermon sa Bundok, idinin ni Jesus na ang kayamanan sa langit ay mas mahalaga kaysa kayamanan sa lupa. Pasinin ang sinabi niya sa Mateo, Kabanata 6, mga talatang 19 at 20. Huwag na kayong mag-imbak para sa inyong sarili ng kayamanan sa lupa, kung saan may insekto at kalawang na naninira at may masamang tao na nagnanakaw. Talatang 20. Sa halip, mag-imbak kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, kung saan walang insekto o kalawang na naninira at walang masamang tao na nagnanakaw. Makapag-imbak tayo ng mga kayamanan sa langit kapag taglay natin ang mabuting pangalan sa harap ng Diyos. Sa payag na ito, sasalang-alang natin ang dalawang susing tanong. Una, bakit dapat gumawa ng mabuting pangalan sa Diyos? At ikalawa, paano ka magkakaroon ng mabuting pangalan sa Diyos? Nung tayo sinilang,
Hindi natin napili ang ating pangalan. Bagaman ibang nagbigay sa atin ng ating pangalan, personal na pangalan, maaaring ang ating magulang, tayo naman ang gumagawa sa kahulugan ng ating pangalan. Paano natin ito nagagawa? Unti-unti sa paglipas ng panahon, nabubuo natin ang isang personalidad at nagkakaroon tayo ng mga kakayahan kung anong uri tayo magiging. Oo, sa buong buhay natin, nabibigyan natin ng kahulugan ang ating personal na pangalan. Sa Biblia, maraming taong gumawa ng reputasyon sa kanilang pangalan. At pansinin ang kanilang reputasyon ay magpapakita kung anong uri ang kanilang pagkatao. Tignan natin ang tatlong halimbawa. Ang pangalan nila Judas, Nimrod, at Cain. Anong uri ng reputasyon ang naalala nyo kay Judas? Taksil. Si Nimrod, mapakibagsik. Cain, magagalitin. Sa tatlong pangalan na ito, hindi talaga maiwasan na meron kayong masabi sa reputasyon ng kanilang ginawa sa Biblia. O sila ay may masamang reputasyon sa kanilang pangalan. Anong aral ang ating matutunan? Mag-ingat tayo. Baka sa paano man ay natutularan natin ang kanilang bad reputation. Siyempre, kung may gumawa ng masamang reputasyon sa kanilang pangalan, meron din namang lingkod ng Diyos ang gumawa ng mabuting reputasyon. Tingnan natin ang tatlong halimbawa. Anong reputasyon ang ginawa nila sa harap ni Jehovah? Si Job. Siya ay, kung tawagin natin ay tapat, integrity keeper. Sa kabila ng napakatinding pagsubok na naranasan niya sa buhay, na wala ang kanyang kayamanan, ang kanyang mahal sa buhay, ang kanyang kalusugan, kaya na ating makikita sa picture, talagang nagkaroon siya ng matinding sakit. Napakasakit nito. Gayumay, imbis na patibayin siya ng kanyang tinatawag ng mga kaibigan, siya pinag-usip pa at pinaratangan na gumawa siya ng lihim na pagkakasala. Pero ano sinabi ni Job? Sabi niya, hanggang sa pumanaw ako, hindi ko alisin sa akin ang aking katapatan. Maaari tayong dumanas ng matinding pagsubok din, gaya ni Job. Pero ano man ang mangyari, gaya ni Job, nais natin tularan ng lingkod na ito ng Diyos, siya ay naging tapat hanggang kamatayan. Si Moises, gaya ng nabanggit natin ay tinatawag sa Biblia na pinakamaamong tao nung siya nabuhay. At pinili niya pang maging alipin kaysa magtamasa ng pansamantalang kaluguran ng kasalanan. Tinakwil niya ang kayamanan ng Ehipto, ang kalayaan ng Ehipto, at ang lahat ng maaaring tagumpay na maaaring masabi ng isang normal na tao. Pero mas pinili niyang sumunod sa pamantayan ng Diyos at tumingin sa mga di nakikitang pangako ni Jehovah. Si Apostol Pablo, ano naman ang masasabi natin sa kanyang ginawang uri o katangian sa paglingkod kay Jehovah? Napakasikasik ni Apostol Pablo sa kanyang ministeryo, lalo na sa kanyang pagministeryo. Kaya itong mga tatlong ito na halimbawa ay nagbigay sila ng magandang pangalan sa harap ng Diyos na Jehovah. Likas lamang sa isang tao na gumawa ng reputasyon sa kanyang sariling pangalan. Mayroong mga tao na ginamit ang kanilang buong buhay upang maging tanyag ang kanilang
pangalan sa larangan ng politika, negosyo, at maging sa siyensya. Pero ang totoo, ano man ang kanilang nagawa, gaya na nabanggit natin kanina, ang kanilang pangalan ay matagal nang nakalimutan. Kaya sa halip na magtuon ng pansin sa pagkakaroon ng mabuting pangalan sa mata ng tao, isang katalinuhan na mag-focus sa pagkakaroon ng mabuting pangalan sa harap ng Diyos. Bakit? Ganito ang pinabanggit ng Malakias 3:16, Part B. Pagkasiyo po mga kapatid, inyong asbaybayan ang aking pagbasa. Malakias 3:16, Part B. At isang aklat ng alaala ang sinulat sa harap niya para sa mga natatakot kay Jehovah at para sa mga nagbubulay-bulay sa pangalan niya. Dahil isang aklat ang sinulat sa harap niya, ang aklat ng alaala, sabi sa ating research guide, ay nasa aklat ng alaala ang pangalan ng mga taong may pag-asang tumanggap ng buhay na walang hanggan. Pero, pansinin ang kahilingan ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapasya kung kaninong pangalan ang mapapasulat doon patay sa matapat na pagsunod ng isang tao sa Kanya. Sa Apokalipsis 4:11, idinidin din ang napakahalagang dahilan kung bakit kailangan tayong magkaroon ng mabuting pangalan sa harap ng Diyos. Sa talatang 11, dahil nilang mo ang lahat ng bagay at dahil sa kalooban mo ay umiyak sila at nalalang. Anong punto? Dapat nating sambahin at sundin si Jehovah dahil nilalang niya tayo. Alam ni Jehovah ang pagsisikap ng kanyang mga lingkod para pasahin siya, kaya ginagantimpalaan niya ang lahat ng umahanap sa kanya ng buong puso. Kaya maliwanag ang sagot sa ating unang tanong, bakit dapat gumawa ng mabuting pangalan sa Diyos? Dahil nilalang tayo ng Diyos na Jehovah. At gusto nating pasahin siya. Hindi lamang dahil obligasyon natin gawin ito, kundi dahil sa pag-ibig na ipinakita niya at dahil mahal natin siya. Kaya magandang itanong sa ating sarili, paano ako magkakaroon ng mabuting pangalan sa Diyos? Ang unang hakbang na dapat natin gawin ay kilalanin si Jehovah. Ganito ang sinasabi ng Juan 17:3. Para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, kailangan nilang makilala ka, ang tanging tunay na Diyos, at sinugong mo si Jesucristo. Ang salitang makilala ay nagpapahiwatig ng patuluyang pagkilos. Ibig sabihin, dapat na patuloy na kilalanin si Jehovah. At magagawa ito kung regular na pag-aralan ng Biblia at bulay-bulayin ito. Maaaring basahin ang Biblia kahit ilang minuto o higit pa. At habang nagiging pamilyar tayo sa salita ng Diyos, mas mai-enjoy natin ang pagbabasa nito. Kasawato ito ng payo sa Josue 1:8 na dapat mo itong basahin ng pagulong araw at gabi para masunod mong mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kailangan nating huminto at pag-isipan ang mga binabasa natin. Dapat natin itong bulay-bulayin habang nagbabasa tayo. Tanungin ang ating sarili, ano ang tinuturo nito sa akin tungkol sa Diyos na Jehovah? Paano ko ito masasabuhay? Paano ko magagamit ang teksto ito para matulungan ng iba?
paano ko magagamit at sa puntong ito, gusto mo bang magkaroon ng mabuting pangalan sa Diyos? Kung gayon, patuloy na kilalanin si Jehovah. Ano ang kalawang hakbang para magkaroon ng mabuting pangalan sa Diyos? Sundin natin ang mga utos ni Jehovah. Basahin natin sa ating mga Biblia, pakisulok. Ang unang Juan 5:3. Dahil ito ang kahulugan ng pag-ibig sa Diyos, sundin natin ang mga utos niya. At ang mga utos niya ay hindi pabigat. Napakalaga kay Jehovah na sundin ang kanyang mga utos. Kahit na hindi laging madali ang pagsunod dito. Tandaan ang mga utos ni Jehovah ay hindi pabigat. Totoo ba na ang utos ni Jehovah ay hindi pabigat? Ang sagot, 100%. Hindi pabigat. Alam natin ang utos ni Jehovah ay para sa ating kapakinabangan at ikabubuti. Gumamit tayo ng paglalarawan para patunayan ang puntong ito. Sa ating pagmamaneho, required ng batas na gumamit ng seatbelt. Ang tanong ay, maginhawa ba kilos nyo kapag kayo'y naka-seatbelt? Siyempre hindi. Para kayo nakagapos. Bakit hindi katalinuhan na alisin ito? Dahil ang pagsunod sa batas ng seatbelt ay proteksyon. Gaya din ng batas ng Diyos ay proteksyon. Sabi nga, seatbelts save lives. Gaya din, baka maisip natin na talagang nagsisikap tayo na sumunod sa mga utos ng Diyos. Pero paminsan-minsan, hindi natin maiwasan na magkamali o magkasala. Kung ganito ang ating kalagayan, patuloy na hilingin sa panalangin na tulungan tayo ni Jehovah na mapagtagumpayan ang ganitong kahinaan. Nakapagpapatibay ang sinabi ng awit 103, talatang 4, dahil alam na alam niya ang pagkagawa niya sa atin. Inaalala niya tayo ay alabok. Matiisin si Jehovah at naunawaan niya ang mga limitasyon ng tao. Pero, kailangan natin patuloy na magsikap. Sabi nga ng kasibihan, try and try until you succeed. Pero sa mga lingkod ng Diyos, try and try until you succeed with Jehovah's help. Gusto mo bang magkaroon ng mabuting pangalan sa Diyos? Patuloy na sundin ang utos ni Jehovah. Ang sumunod na hakbang para magkaroon ng mabuting pangalan kay Jehovah ay ang pagtulad sa mga katangian ni Jehovah. Pagkasiyo, basahin natin sa ating mga Biblia ang awit, Kabanata 25, talatang 4. 25, talatang 4. Ipaalam mo sa akin ang iyong mga daan, O Jehovah. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Habang nakikilala mo o natin si Jehovah, sikaping mag-isip at kumilos sa paraang gusto niya. Sa puntong ito, nais nating tularan si Jesus dahil tinutularan din niya ang mga katangian ni Jehovah. Bakit nakilala ni Jesus ng lubusan si Jehovah? Dahil matagal lang sila makasama. Ang ng kanyang amas, si Jehovah sa langit. Sabi nga billion years ago. At dahil dito naging
kamukha niya si Jehovah. Ano pa't sinabi niya minsan? Ang sino man nakakita sa akin ay nakakita rin sa Ama. Dahil ang lahat ng makatangian ng Diyos na Jehovah ay taglay ni Jesus. Tuturin niya sa mga tao. Halimbawa, isang mag-asawa na matagal na magkasama. Sabihin nating 50 years. Di ba nagiging magkahawig sila sa kanilang mga kinikilos? Kung minsan nga nagsisimula ang asawang lalaki ng isang pangusap at tatapusin naman ng asawang babae yung huling pangusap. Kasi alam ng asawang babae ang niloloob ng kanyang asawang lalaki. Yan ay 50 years lang. What more? Si Jehovah, si Jesus at si Jehovah, kaya nabanggit billion of years ago. Masasabi natin na ang kilos ni Jesus ay tulad na tulad ng sa Diyos na Jehovah. Kaya gusto mo ba magkaroon ng mabuting pangalan sa Diyos? Suriin natin ang buhay ni Jesus. Ang kanyang mga ginawa, ang kanyang mga turo, na tutulong sa atin para matularan ang mga katangian ni Jehovah. Panguling hakbang para taglayin ang mabuting pangalan ay manalangin kay Jehovah. Masasabi pa na mabuti ang kaugnayan ng isang tao kung hindi man lang sila nag-uusap, no communication? Siyempre hindi. Ano ba ang maaari nating ipagpag-usap sa Diyos na Jehovah? Makatulong ang Filipos 4:6. Sabi dito, huwag kayong mag-alala ng anumang bagay. Sa halip, ipalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pag-iisip ninyo sa pamagitan ng panalangin at pagsumamo na may kasamang pasalamat. Talagang gusto ni Jehovah na ipalam natin ang lahat ng ating ikinababahala at makakasa tayo na nakikinig siya dahil nagmamalasakit siya sa atin. Tingnan natin ang isang halimbawa sa ganitong kalagayan. Baka matagal ka ng binata o matagal ka ng dalaga at nananalangin sa Diyos na Jehovah na tulungan ka na may kapit ng simulain ng pag-asawa. Tangi lamang sa Panginoon. Tignan natin kung paano dinidig ni Jehovah ang panalangin na ito ng isang Kristiyano. Ang karanasan ito ay binanggit ng isang circuit overseer sa Pilipinas. True life story, of course. Ang brother ay mayroong mga kapatid na nasaway sa kongregasyon dahil sa pag-asawa na hindi lingkod ni Jehovah. Kaya laman ng kanyang panalangin na makapag-asawa siya ng isang sister na matapat na naglilingkuran kay Jehovah. Kumuha ng board exam ang brother. At ang break time sa pagsusulit ay umupo siya sa isang mesa at nanalangin bago kumain. Nang matapos siyang makapanalangin, napansin niya na sa kabilang mesa meron isang babae na nananalangin din bago kumain. Medyo maganda ang babaeng ito. Ang sabi ng brother, may tsura, pwede na, kanyang bigkas. Kaya lang, baka hindi saksi. Kaya hindi na lang pinansin ng brother. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Nang lumabas ang resulta ng board exam, nagkita naman sila at pares sila pumasa. Okay? Sa tuwa, na pares silang pumikit at nanalangin ng pasalamat sa pagpasa sa board exam. Napanisyon ng isang brother, kaya lumapit na siya sa babae at sabi niya, "Talang beses kitang nakita na nananalangin." "Oo nga," ang sabi ng babae.
Nanalangin ako kasi nagpapasalamat ako sa Diyos na Jehovah na pagpasa. Kasi kisa akong saksi. Naku, halos naglundag sa tuwa ang puso ng brother. Ito na ang sagot sa kanyang panalangin. Sabi nga, to cut the story short, nagkatuluyan yung dalawa. At ngayon, sila ay naglilingkod bilang mga regular pioneer sa sign language sa Mindanao. Talagang nagmamalasakit sa atin si Jehovah. At dahil siyang magtiwala tayo sa Kanya. Tulad ng pagtitiwala ng brother, sa kanan sana sasagutin ni Jehovah ang kanyang panalangin. Kaya gusto mo ba magkaroon ng mabuting pangalan sa Diyos? Laging manalangin kay Jehovah. Sa pagkakataon na ito, nais kong basahin sa inyo ang isang tula na ang pamagat, North Time. At pag-isipan kung bakit kailangan na kumilos na ngayon para magkaroon ng mabuting pangalan sa Diyos. Ito sa Ingles. Pasensya na kayo. I knelt to pray, but not so long. I had too much to do. Must hurry off and get to work, for bills would soon be due. And I said, a hurried prayer, jump up off my knees. My Christian duties now was done. No time, too much to do. That was my constant cry. No time to preach to people, no time to read the Bible, no time to pray, no time for family study. Ano sa tingin nyo? Ang tao bang ito ay mayroong mabuting pangalan sa harap ng Diyos? Ituloy natin ang ating pagbasa. At the end, I asked God if my name was in the book of life. Oh my, your name I cannot find. I was going to write it down, but never found the time. Minsan nagkaroon ng mabuting pangalan sa harap ng Diyos. Kailangan patuloy na magtapat upang ang mabuting pangalan ay manatili. Tayong lahat ay maring magkaroon at mapanatili ang isang mabuting pangalan sa harap ng Diyos. Sakot dito ang ating buong pamumuhay. Personalidad, kaugalian, at higit sa lahat, ang ating sagradong paglingkod na inuuna sa buhay ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Inanyahan ni Jehovah ang lahat na magkaroon ng mabuting pangalan sa Kanya habang may panahon pa. Kasama na mga nakagawa ng malulubhang kasalanan, pwede nang ituwid ang mga bagay-bagay kay Jehovah at magkaroon muli ng mabuting pangalan. Nais kong iwanan sa inyo ang magagandang panalita na ating inawit kanina sa song number 39. Sa aklat ng Diyos, naway isulat niya ating pangalan at mga ginawa. Mabuting pangalan sa Diyos ay tingagan, panatilihing walang hanggan. Tandaan, maging tunay na maligaya tayo kung meron tayong mabuting pangalan sa harap ng Diyos. Sa pagtataglay ng mabuting pangalan sa harap ng Diyos ay mas mabuti, kaya nang pinakit natin kanina, kaysa pilak at ginto. Dahil matatamo natin ang pagsang-ayon ng Diyos at tatamasahin ng kanyang mga pagpapala sa ngayon at sa malapit na hinaharap. Maraming salamat at magandang hapon sa inyo lahat. Maraming salamat, Parinta Jimmy Reyes, sa isang nakapagpatibay na pahayag. Tunay, ang pangalan sa harap ng Diyos ay talagang napakahalaga.
At pag tayo tumingin sa harap, sa pangalan, sa harap ng mga tao, alam natin ito hindi managa. Kaya maraming salamat ulit, Jimmy Reyes, sa malinaw at nakapagpatibay na payag. Ngayon,